Ladies and gentlemen, ito po, pag-usapan naman natin sa ngayon yung mga problema ng katutubo Mariangin. Katutubo doon sa Maria Hangin Island, sa Bugsok, Sitio Bugsok, doon sa bayan ng Balabac, Palawan. Pinakadulo na timog na bahagi ng Palawan, Palawan Island. At dito po, ito po yung kwento nito. Very short, ulitin ko lang. Naikwento ko na ito, uulitin ko pa rin. Sa panahon na yun ng Marcelo, may isang tao na pangalan ni Danding Kuhuangco at nakursunodahan itong mga lupa ng mga tribong Mulbog doon sa Mariangin Island. Bulbok, maraming isla dyan. Siguro main islands yan na kung nakatira yung mga katutubo mula pa ng panahon na yun. Nabubuhay po sila sa pangingisda, pagtatanim ng pearl, at pangisda. At siyempre, nagtatanim din sila, may palayan din sila dun sa loob ng isla na yan. Tapos, ginamit ni Danding Kuhuangco yung mga tauhan niya, presumably galing mga tauhan niya sa Tarlac, yung mga halos lahat po niya mga Kapampangan. At pina-apply niya ng lupa doon sa Mariangin. At ang sistema niya ay pinabili niya ng rights sa mga original na mga katribo na mga ninuno pa nila. Si Hatid Isa, yung kilala nila pinakakatutubo na pinakaulo nila, pero mayroon pang mas nauna. So ngayon, piniki yung mga perma na yon at pinalabas ni Danding Kuhuangco na tama. At gamit yung mga permanent na waiver na nililipat sa kanila yung karapatan sa lupa, ay in-apply ito ni Danding sa Department of Environment and Natural Resources. In-applyan niya ng free patent. Ang free patent po ay kailangan po minimum of 30 years ay meron ka ng paninirahan na bilang isang may-ari sa isang lupa. 30 years. At kung ang nangyari, kung nag-apply sila at pinapirma ni Danding Kuhuangco ng mga waiver yung mga nauna doon, ibig sabihin, yung mga naunang pagtitira doon ng mga katutubo, mga mahigit 30 years na, since time immemorial pa sa totoo lang, ay ginamit ni Danding na idudugtong doon sa nakabili ng rights at nag-apply sila ng free patent. Naaprubahan siyempre panahon ni Marcos eh. Kung anong utos ni Danding, parang utos ni Marcos Sr. Ganon po kaabusado ang mga Marcos noong araw. Nangagaw ng lupa gamit yung ganong sistema. So ngayon, nung napatituluhan na sa mga kay Danding Kuhuangco, take note mula noon na pag-apply nila at naibigay sa kanilang titulo yung original certificate of title sa pangalan ng mga tauhan ni Danding Kuhuangco. Pero dami lang ni Danding Kuhuangco yun. Si Danding Kuhuangco lahat po nag-apply noon. So ang nangyari, napansin mo naman, ang titulo mula pa noon ay nasa kanila na, pero bakit hanggang ngayon ay makakatutubo pa rin nandiyan? So ngayon, ay i-message ko lang ang aking asawa. So, ngayon, dahil nabigay titulo at hindi naman sila nakatira, yan po ang pruweba na hindi totoo na binenta ng mga katutubo ang kanilang karapatan sa lupa. Maliban pa dyan, sapagkat ay sila ay nauna na roon, mga ninuno nila ang na mga namatay ay doon na rin inilibing. Ang mga libingan po ng mga ninuno, isa po yan sa katibayan na pwede mo sabihin mayroong native title. Isang konsepto yan, native title. It goes back kagaya sa American Indians, nirecognize ng gobyerno ng Amerika na yung mga American Indians sa may native title sa Amerika. In the same manner, kagaya rin sa Australia, may mga native titles din mga aborigines doon. Sa Pilipinas, doon sa Mariangin, sila mga aborigines diyan sa Mariangin. So,
meron na sila sa ngalan ng batas ay theory nga lang, pero sila na ang may-ari ng lupa. So ngayon, pag ang kontra nila yung si Danding, siyempre idepinsa nila ni Danding na may titulo kami. Sa Pilipinas po, ang titulo ay napakatibay na depensa. So ngayon, depende sa abogado yan, pag-diskarte. Kung ako magdidiskarte dyan, gusto ko nga pinaparating ko ito sa mga kung sino man mga abogado ni Tony Lavinia na naka-assign doon. I want to talk to them. I will even volunteer on drafting the whole complaint, the entire complaint for you. Makatulong sa mga katutubo. Na ang gagawin kong reklamo ay epektibo para makuha ang lupa at maibigay sa mga katutubo. Anyway, ang nangyari nito, kahit ganun pa man, lumalabas po na may pinapapirma ang mga tauhan ni Danding, pinakita. Pero, sila santabi naman nga hindi nila pirma yun. May mga tambart na hindi naman maintindihan kung kanino tambart. Ang problema lamang natin dito, yung mga pirma na yun ay ginalang ng DENR at saka DENR pinadala yung original certificate of title na blank forms at tinanggap naman ng registry of deeds doon sa Puerto Princesa at ibinigay sa mga tauhan ni Danding Kuwangko. Yan ang problema ngayon. Yung mga tauhan ni Danding Kuwangko, namatay na si Danding Kuwangko, naging may-ari si Danding Kuwangko sa majority share sa San Miguel Corporation at ang bata niya dyan ay si Ramon Ang. So namatay siya, eventually binigay niya kay Ramon Ang ang pagpapamahala sa kanyang mga shares of stocks. So with that, si Ramon Ang ang nagpapatakbo. At minana na rin ni Atong ni Ramon Ang mga lupa na binili ni Danding Kuwangko. At gustong kukunin talaga ng San Miguel Corporation sapagkat po i-convert nila yung Balabak, Matarasa dyan. Maraming isla kasing puti dyan. Mas matindi pa po sa Boracay. Kung makuha nila sa katutubo dyan, imagine mo mga isla na puting buhangin, Virgin Islands, mga ganon. Tapos, papaupahan na sa mga turista magpupunta ron, mas mahal. So, kikita sila. Ganon po ang gagawin. Pero ang problema, tama ba yan? Ang mga katutubo, dyan na sila lumaki. Since time immemorial, dyan na sila. So, yan po ang nangyari. Kumustahin natin ito? Ito ngayon, na-istorbo sila dahil gustong kunin ni actually, mabalik ko muna kayo sa 2013. Naging presidente si Noynoy Aquino, sumali sa Sumilaw Farmers ng Bukidnon, itong mga taga-Maringin. Nagmarcha sila mula Mindanao hanggang sa Metro Manila, doon sa office ng Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources sa Elliptical Circle sa Quezon City. In-entertain sila ni Noynoy Aquino. At ang solusyon ni binigay ni Noynoy Aquino ay hindi matalino kasi hindi naman siya abogado. Kung ako kasi kay Noynoy, dapat kinorte ko na yun at inutusan ko ang mga opisina na huwag sumunod sa lahat ng mga request basta patungkol sa dahil kinukontra, kakausapin ko yung korte na bigyan ng patas na laban ang mga residente ng Mariangin. Pero nangyari, nagpalabas sila kunwari na notice of coverage na kinukuha na ng gobyerno ang mga lupa ng Mariangin. By the way, Amil Mutib Mutalib, ang mga tribo sa Mariahangin dapat kasama ng BARM ito eh. Kasi yung Balabak ay predominantly Muslim residents. Mga tribong Bulbog at mga tribong Cagayanin. May mga kasama din sila mga Kristiyano roon. Pero majority sa kanila doon ay mga Muslims. Dapat emotion yan na isama sa BARM para may protection sila galing sa BARM. Ngayon, ang nangyari dito, mga tribong Mulbog na mga Muslims ay namroblema sila ngayon dahil nung dumating ang notices of coverage ng Department of Agrarian Reform sa utos ni Noynoy Aquino, hindi nakagalaw si Danding Kuwangko. So namatay lamang si Danding Kuwangko ay hindi na naagaw dahil doon sa pinalabas ni Noynoy.
Ngayon, itong problema sa notices of coverage, pagdating sa panahon naman ito, 2024, pagdating sa panahon ni BBM, yung notices of coverage ay diniklara ng Department of Agrarian Reform na null and void. Kasi raw ay hindi siya farmland ang mga isla. Kita mo kung gaano katindi si Ramon Ang. Kita mo kung gaano kaperwisyo, kalaking perwisyo na dinulot ni BBM sa mga tribong Muslim na bulbog. Ganun po yun. So ngayon, ano ang gagawin na taktika para mabawi? Natutuwa sana ako, maraming tumulong mga taga-UP. Pero ang nakikita ko, I'm sorry to mga UP guys, nire-recruit na lang sila yung mga Mariangin, mga magiging NPA. Yan ang pinaka-problema ko dyan. Tapos dumating yung mga grupo ng Ateneo kay Antonio Lavinia, Dean. Napakinggan ko po yung paliwanag ng kanyang abogada na babae na si Nika. Ay mali po yung remedyo na ginawa ninyo. I'm sorry to tell you that, Dean Lavinia. Pero mali po ang inyong solusyon na binigay na legal solution. Nevertheless, i-discuss natin muna, ipagpresenta ko sa inyo yung pang-aagaw ng pamimirsa kasi wala ng agrarian reform. Pinaagaw, nag-hire ng 200 hanggang 80 hanggang 200 na bodyguards na security guards. Nag-hire ng 200 security guards si Danding Kuwang, si Ramon Ang, at pinapalayas pilit ang mga tao ron. Ito, umpisa natin dyan sa pagpapalayas. Patingnan nyo. Kawa-awa. Dapat, actually, kung meron pa akong lisensya, magbo-volunteer na ako sa kanila, ililibreng serbisyo. Ako na bahala sa kanila. Problema na, bubo ng mga abogado nang pumasok eh. Pasensyahan na tayo. O ito po ang nangyari. Wala sila kawa sa amin. Sila walang pamilya. Ito kasi pamilya yung kanila doon sa area. Oo, area daw nila. Wala kasi kung pamilya, kaya hindi ka naawa sa amin. Ayan o, gusto namin. Ala, ang tangos ng ilong yata. Ala, pakibuksan nga po yung ano. Face mask. Hindi kita dalhin. Alis na kayo. Alis kayo, baba. Baba na. Saan yung baba? Tawagan nyo na agad. Ayun, may mga ano sila. Hindi ko kayo magwa ng Nagpaputok sila. Saan ngayon nagpaputok kanina? Saan ngayon nagpaputok kanina? yung mataba yung malaking chan. Ay, yung mataba? Yung mataba daw po yung nagpaputok kanina. Ang dami nila. Doon. Nakagawa na sila ng ano. Nakagawa sila ng bahay dito. Bahay. Kailan pa kayo dito? Patanggal na lang po na mamaskara ninyo. Hindi po namin gagalawin. Kinakausap lang nga po namin kayo eh. Mabait naman kami. Mabait kami sa mabait. Bakit bantayan ninyo kami? Ang ganda-ganda ng buhay namin. Nakakain kami. Bakit bantayan ninyo kami? May sakit kami? Wala kayo. Masina na kayo. Kaninong benta? Kaninong kayo. Nagkikisyon yung tao sa inyo dito. Oo, hindi kayo naawa sa mga bata. Paputukan ninyo. Trespassing ito kuya. Trespassing. Magwardiya lang kami. Masakit sa amin na kain namin kain niyo sa amin. Kuya kayo nagsuko yung mga bata dito kuya. Tapos hindi na magpaputok. Dito lang dalaw sa ito kan eh. Mati ka mabarin yung isa. Ayun yung Oo, tinutukan nila kanina ng baril yung mata. Wala kayo awa, pati bata, tutukan nyo ng baril. Sige, nakalive ako, doon ako. Nakalive ako eh. Gustuhin namin kung saan kami dadaan. Ayan nyo, teritoryo namin to.
Naka-live lang po kami, naka-live lang kami. Teritoryo po namin to. Opo. Kaya nga po, huwag niyo kami paalisin dito. Karapatan nyo mag-issue, pero wala kayong karapatan dito sa isla namin. Ako yung sinasabi mo na po. Diyan na yung ano, yung rescue nila. Teritoryo namin to, bakit yun? Tulong pa rin na lang yung pinano nyo, pinapaputok nyo. Wala rin nangyayari. Nakapilit ka kasi. Okay nyo lang, tayo nyo. Malis kayo. Sige na. Balik-balik na naman yan. Ito naman ang palagay natin. Yung isang insidente rin. Lagi lang po may girian dyan. Mula nung naibasura na yung kanilang notices of coverage ay sa BIR ay lagi na lang ganun na nangyayari. Ito naman ang isa naman, paglulusod din naman ng mga gwardiya. Sugat-sugat na yung mga paa namin sa kahanap. Tapang mga babae, yung mga babae, mga mulbog. Titigas talaga ang mga ulo nila. Gusto nila siguro palambutin ang ulo nila. Sila manaog doon? Manaog na sila, kaya usap na sila yan, sir. Lang kasi natin yung hudyat ni Uncle Boy. Kung saan sila pupwesto, hindi ko alam kung sa dati or hindi ko alam. Pero Sir Bill pang sa dati pa rin po. Sabi na na pababa. In fairness sa mga gwardiya. Ang ba, sir, kaisip namin nung lahat ng gimba na yun sa kahanap sa kanila. Pagkatukas na kami. Alos na kami, wala na kami pahinga. Tapos kaya tutuwa lang Yes, kayo. kagabi. Kami ganito. Sobrang takbo ko na dapat na kayo parang madali. Walang wala kayong bayag. Tuwag! Video kayo? Magkaso kayo? Sa sarili naming lugar? Takot kami kasuhan? Hindi kami kasuhan? Basta-basta lang pumasok. Mga gwardiya ni Ramon ang yan. Ay, rin ba kayo? Sige na, sige na. Yan lang pong hinihingi naming tulong. Ito na po ang nangyayari sa kababaihan ngayon. Parang awa nyo na, tulungan nyo lang po kami. Kasi may batas tayo para sa babae. Isa ka. Ikaw, makiusap. Lahat na lang. Nakaawa kami, hindi kami sinusulog. Gusto siya sa kapamayan niya lang kita kaibigan eh. Kung sino man ang makakita sa video na ito, maawa kayo sa amin. Nagmamakaawa kami. Sinugod dito ng 80 katao, 80. Wala ka kami lang tingin sa inyo. Tapos kagabi, yung bata, binunutan na naman ng baril. Parang hindi naman. Alos mamatay sa takot. Ilang beses, pangalawa na. Nung nakaraan, pinaputukan din. Mabuti walang may tinamaan. Bago makikilos, kung may matamaan na, kung may mamatay na. Kaya, maawa po kayo sa amin. Tulungan niyo po kami. Pagkasal natin sila, pagkasal natin po sila. Sa mga Muslim, sisiis at kanilangan, Alos na kasubaho kami. pagpritano sila, Yan bang masabi na yung kakitaan Allahu Akbar. So ito naman po, i-present ko naman ito yung parang ritual nila, no? Okay. I-present naman natin ang ritual nila. Sa Sitio Maria Hangin sa Barangay Bugsok sa bayan ng Balabac, Palawan bilang pagtatanggal raw ng malas at pasasalamat matapos ang pag-alis ng mga armadong gwardya na mahigit 1 taong nanatili sa kanilang lugar. Ang naturang seremonya ay tinatawag na tulakbala na bahagi ng kultura ng mga katutubo sa isla na pinaniniwalaan upang iwaksi ang malas at masasamang espiritu mula sa lugar na dating okupado ng mga banyagang puwersa. Kaugnay nito, nagsama-sama ang komunidad para sa isang salo-salo na inihanda ng mga residente sa isla na bahagi ng kanilang ritual. Matatandaang ilang armadong Blue Guard ang ipinadala sa isla upang mapaalis ang mga nakatira doon at nagdulot ng takot sa mga residenteng ipinaglalaban lamang ang kanilang karapatan. Umaasa naman ang mga residente sa lugar na hindi na muling babalik ang mga armadong grupo upang makapamuhay na sila muli ng normal sa isla. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ray Almudal ng 103.1 Brigada News FM Palawan, the Music and News Authority.
Ayan, ang kuha ng ano. Ngayon, titignan Isang ritual ang idinaos ng mga residente sa Sitio Maria Hangin sa barangay pong Bugsok. interview ni Councilor Elgin na broadcaster ng Radyo Bandera. At dito natin, pakinggan natin na maigi, dito natin malalaman ang problema nila kung saan nagsimula. Ito po. Pakinggan natin si Councilor Elgin. Sa Balabak dahil ang aking jurisdiction ay Puerto Princesa lang. So nandito ako bilang isang media, bilang isang radio commentator. Hindi ako nangangako sa inyo na dahil sa pagpunta ko rito, masusolusyonan yung inyong problema. Nandito ako para maging boses ninyo. Okay? Kasi hindi basta-basta ang kalaban ninyo. Isa sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Mga kababayan, nandito po tayo sa sitio Maria Hangin or Mariangin. Bahagi po ng Barangay Bugsok sa bayan ng Balabak at makakasama natin, pakitingnan ang mga residente ng Maria Hangin na nung nakarang araw ay natakot dahil sa pagpunta rito ng mga armadong kalalakihan. Kasama natin ngayon ang isa sa mga ears ng totoong may-ari ng isla na ito. Ang isla na ito ay ang original na may-ari si Imam Hatib Isa. Hatib Isa. Base dito sa Declaration of Real Property, ang original na may-ari ay si Imam Hatib Isa. Ang makakasama natin ngayon, si Jumli Kalun na apo. Apo, tama? Apo na ni Hatib Isa. Bakit pala hindi Isa yung apelido mo? Anong nangyari? Kasi po yun ng kahiling-hilingan ni Lolo Calon na bago siya namatay, buhay yung pangalan niya. Kinausap niya po yung dalawa niyang anak. Isa po dito si Tuto Calon at isa po Yung tatay mo yun, si Kalyon. Oh. Si Tuto po ay tsuhin ko. Si Idali naman yung tatay ko, kapatid po ni Calon. Okay. Paano napunta sa mga tauhan ni Danding Kuwangko? Hindi talaga, ang titulis, hindi talaga nakapangalan kay Danding Kuwangko, okay, kay Ramon Ang, sa San Miguel Corporation, kundi nakapangalan doon sa mga tauhan niya. Yung isa, manager ng kanyang plantation, di ba? Opo. At yung isa, kapatid ng kapitan Opo. ng Bugsok na tauhan din Opo, tawan din po. ni Danding Kuwangko. Okay? So, ipinangalan sa kanila. Okay. So, ano nangyari? Bakit nagkaroon sila ng titulo? Doon po sa nagpunta po ako sa office ng DNR. Ito po ang binigay sa akin ng DNR, yung affidavit of waiver daw na base dito yung mga lolo ko raw ay nag-waive kaya na tituluhan. So ito apo ka na sa tuhod ni Hatib. Opo, apo na ako sa tuhod. Opo. Okay. So nung nakita ko po yung mga ito yung mga mga anak ni Hatib. Yung mga anak ni Hatib Isa. Ang totoo po niyan, 8 po silang magkakapatid. 8 magkapatid. Opo. So sila yung mga heirs. Sila po yung mga heirs. Ang nakalagay po dito is 6 lang. 6 lang. So meron pa pong dalawa. Na hindi nakapirma. Tatlo actually. Kasi itong si Apo yan, hindi din po nagpirma. Si Aramila Isa, hindi nagpirma. Wala din po Anak nagpirma. ito. Anak po yan. Hindi nakapirma. Hindi nakapirma. O so merong 3 anak na hindi Opo, nakapirma. hindi nakapirma. Okay. Pagkatapos meron pa po nagpirma dito, ang pangalan niya is Robert Inda. Hindi po namin kamag-anak to. Kung sino itong Robert Inda ito. Hindi anak ni Hatib. Hindi po. Anong karapatan ni Robert Inda para mag-waive siya dito sa karapatan ng mga may-ari ng isla. At saka po, base din dito, nakita ko po, nakalagay dito si Hatib Isa namatay noong 1930. At yung asawa niya naman ay namatay 1935. So dito pa lang po may kasinungalingan nangyayari. Kung namatay po si Hatib Isa noong 1930 at 1935 yung asawa niya, paano niya po makunan ng tax declaration noong 1945 hanggang 1963? Kailan ba namatay? Talaga 1964 po namatay si Hatib Isa. Opo. Okay, so anong ginawa itong
Ito, kailan ba ito? 1982. 1982. Ah, bago lang. Okay, sige. Okay, sige. Oh, so, sige, kwento mo. Yun po ang pinagtataka ko kung bakit dito pa lang sa paggawa nila ng affidavit of waiver ay hindi na po ang mga anak nagsalaysay nito, kundi gawa-gawa na lang po nila kasi mismo yung anak, kung anak ka ba, alam mo dapat kung anong taon namatay yung magulang mo. Kung totoong anak po ang nag-wed dito. At saka meron dito. Ibig sabihin po, inimbento yung mga papel na kunwari binigay sa mga tauhan ni Danding Kuwang ko. Nang isa doon, caretaker niya sa tubo. So, pero mga peke pangalan at nakakalungkot. Base yung peke pangalan na kung merong waiver ay yun po ang binigyan, kinilala po ng tinatawag na Register of Deeds at kinilala po higit sa lahat ng Department of Environment and Natural Resources. So kung kinilala, gagawa sila ng blankong titulo, ipalagay ang pangalan ng mga tauhan ni Danding at ipadala ang blank forms doon sa Registry of Deeds at ibigay din sa mga pangalan ng mga taon. Mga taga-Tarlac, paano mga mangyari mapunta dyan? Yan po nangyari. Mga Kapampangan po yung pinangalan ni Danding Kuwang ko. So ito. Nakapirma na si Tuto Isa. Si Tuto Isa. Ah, hindi pirma, tambart. Po. Okay? Opo. Si Si Tuto Isa ba marunong pumirma o marunong tambart po yan. lang? Ha? Marunong po pumirma. Kagawad po yan ng barangay Brooks Point. Oh. At ito po ang katunayan na pumipirma siya sa mga dokumento. At hindi din po ang isa ang ginagamit So ibig niya. sabihin, itong tambart ito para sa iyo, piki Piki ito. po yan. Piki Kasi siya po yan. pumipirma. Siya pumipirma siya, marunong magsulat. At hindi po isa ang ginamit dito na apelido. Oh. Talon po ang ginagamit niya na apelido. Okay, so itong affidavit of waiver na ito ang naging basihan ng DENR, Ng DENR sa kung pag-issue ng titulo. Opo. Pag-issue ng titulo, pabor kay Actually, hindi titulo in-issue ng DENR. Patent. Free patent. Ang free patent, ipadala sa Registry of Deeds, yan pong batas natin. Pagdating sa Registry of Deeds, blanco na titulo na blanco. Hindi pa yung titulo, kundi blanco lang. Ang title niya, Original Certificate of Title. Pagkatapos, because of the advice order of approval of the free patent application, mayroong utos sa Registry of Deeds ang Penro o di kaya Senro na bibigyan ng yung titulo na blank title, blank original certificate title na ka-attach ay i-enter na sa records saka ibigay sa nakapangalan kung sino may-ari ng kapangalan. Ganon pong proseso sa pagtititulo. Sa mga kabilang nakapangalan sino nga yung yung mga tao ni Kuwang ko? Ayan po. Nakalagay po dyan yung mga pangalan. Rodolfo Chichoko Rodolfo Chichoko. Sino kaya yan? at Eduardo Alfaro. Eduardo Alfaro, parang kamag-anak ni Jessica Alfaro. Ito si Rodolfo Alfaro, Rodolfo Chichoko. Ito yung farm manager ni Danding Kuwang ko. Hindi ko po rin alam kasi hindi nan kilala ng mga magulang namin. Pero ang nakaano po yan ay si Alfaro po. Talagang tao po yan ni Danding Kuwang ko. Malamang sila din po yan magkakasama. Okay, sige. Ngayon, itong dalawa na ito ay taga-Tarlac ito. Opo. Nakatira ba ito dito? Wala po. Minsan ba tumira sila sa Mariahangin? Wala po. Hindi nakaapak dito? Wala po yan. Paano sila nakapagtitulo? Ang lupa. Kasi ganito yun eh. Bago ka makakuha ng titulo, mag-iimbestiga ang DENR, ang Bureau of Lands, di ba? Pupuntahan yung area. So ganito yung i-take advantage ko na rin ito. Ganito po yung magtuturo na lang ako kung paano ang proseso sa pag-apply ng titulo. Ganito po ang pag-apply ng titulo. Kung matagal ka na sa lupa at ikaw nakatira dyan, malamang meron o wala kang tax declaration. Yung tax declaration po ay hindi po yan titulo. Ebidensya lamang yan na nandoon ka. Tapos, kailangan patunayan mo na may minimum of 30 years ka na naka-ocupa dyan sa konsepto na parang ikaw may-ari. Sa akin yan, minimemorize kong salitang ocean. There must be occupation and the occupation must be continuous
and it must be exclusive E, it must be adverse A, at it must be notorious N, ocean. Yan ang nature ng paghawak mo ng lupa. Bago dideklara mo yan, mag-apply ka sa pre-patent doon sa DENR, sa Senro ka mag-apply. Tapos ang Senro, kung maliit na lupa, ay Senro na mag-aproba. Pero kung malaki, ibinibigay yung approval sa Penro. So, yan ang proseso. Pagka ma-approve, kasunod doon, the rest is history. Ministerial na lang ang tawag namin dyan, na ceremonious na lang ang trabaho ng Registry of Deeds. Ipadala sa Registry of Deeds ang blanco na original certificate of title at pipirmahan na lang ng Register of Deeds. Kung tao, register ang tawag. Kung opisina, Registry of Deeds. So, pipirmahan ng Register of Deeds ang blanco at ibigay sa kung kanino ibinigay ang patent. Ganun po ang proseso. Minsan, may tanong, paano mangyari nung mga tao na hindi taga-lugar ay makapag-apply? Meron din pong pwede mangyari na ganun. Yung mga taga-Tarlac, halimbawa niyan, kaya nga pinalabas nila na mayroong pumirma na binenta doon sa taga-Tarlac. Gumawa sila ng peking agreement na kunwari may agreement na binenta sa kanila ang lupa. So kung binenta sa kanila ang lupa, ay ang mangyari, ang karapatan ng mga naunang tao, kung 30 years may na siya nakatapak sa lupa, nakapanirahan dyan na bilang may-ari, ay binigay yon na karapatan buong buo sa bumili. Okay? So ngayon, kung totoo yon, itong bumili naman, ito naman siya mag-apply ngayon ng free patent sa DENR sa pamamagitan ng pag-apply niyan sa Senro. Ngayon, mayroong 120 days lamang ang araw na pag-aproba niyan. At aprobahan yan, pero of course may tinatawag na special land investigator. Imbestigahan ng special land investigator ng Senro. Pag-imbestiga niya, titignan niya kung yung nag-apply, ano ba, saan siya, nandito ba siya, wala, o sino nagbenta, pinakita, benta, asan siya yung nagbenta, hanapin. Kung wala, kung hindi makita ng special land investigator, automatic disapprove ang application. Pero bakit na-approve? 1982 pa binigay. Panahon ni Marcos kaya ay martial law. So binigay sa utos ni Marcos ay walang magawa yung DENR noon at inaprubahan sa mga tao-tauhan ni Danding Kuwangko na ginamit, pero para kay Danding Kuwangko din yun. Imagine mo, isla-isla, 38 hectares, kinuha niya. Grabe po. Ganun po katindi. So anyway, having said so, pakinggan natin muli ang continuation. Ang naging isa pang pruweba, halimbawa, kung ako ang nito, kung ako magkakaso nito, magsasampa po ako ng tinatawag na Petition for Declaration of Nullity of the Certificate of Title and Patent issued to the men of Danding Kuwangko. Yun lamang po. Tapos patunayan ko ano ang katwiran ko. Fake po, hindi po totoo na binenta ng mga nakatira dito. Sila po ang totoong may-ari. Hindi po totoong binenta nila kay Danding Kuwangko ng mga tao ang kanilang mga karapatan. Ano ang unang katibayan? Number 1, sasabihin nila, although affidavit, na hindi ngayon, wala yung mga tao nag-exist na yan. So, mangangailangan ako na magsasubmit ng tinatawag na barangay certificate kung sino mga tao na yon. Kung hindi mag-certify ang barangay na peke mga pangalan yan, walang nakatira ganito sa Mariangin, out na kagad yan. May isa pa, pwedeng kumuha ng certificate of registration as voter. So ngayon, yun ang gagamitin, mapatunayan din na wala yan. Pangatlo, ang katibayan na hindi nga hanggang ngayon, 1982. So 92 is 10 years, 2002 is 20 years, 2012 is 30 years, 2022 is 40 years. So almost 50 years, hindi malang nakatapak ang nag-apply. Ibig sabihin, peke po sila. Yan ang additional proof na magpapadalo sa kanila sa RTC na talagang peke yung application.
Sana nakinig sa akin ang mga abogado na tumutulong para matututo kayo kung anong dapat gawin. So with that, chicken pie lang sa akin yan kung ganun gagawin. So next, the first problem of the people is yung filing fee sa korte. But then, by the certification nakatutubo sila at mga wala silang trabaho, ay pwede sila maka-avail ng libre na filing fee, 1,000 pesos lang bayaran sa RTC. Ganun po gagawin ko kung ako yung tumutulong sa inyo. Pero kung sino man taga Mariangin o nakakilala sa Mariangin na tell them to approach Councilor Elgin Damasco. Through Elgin Damasco, we will help. Ang mga kasama ko sa aking tinatrabaho ang law firm, although natanggal na ko, na-disbar na ko, makatrabaho kami, makatulong kami sa inyo. Bahala na maghanap ng pondo si Elgin Damasco kung saan siya makakuha para panggastos sa pamasahe namin papunta dyan sa Brooks Point. Kahit si RTC ng Brooks Point, doon ang RTC. Pati lahat ng gastos siya papunta dyan. Pati pag-interview sa bawat isa sa inyo, kailangan i-document namin ang lahat. Pero kailangan din maalam din kami sa mga humahawak sa inyo mga abogado ngayon na hindi naging epektibo ang paghawak ng tulong sa inyo. So that's it. I am taking advantage of that situation. Okay, pakinggan natin hanggang sa matapos itong kwentuhan ng apo ni Hatid Isa, ni Imam Hatid Isa, at saka si Councilor Elgin Damasco. Kung talagang actual occupant ka, so ibig sabihin, hindi nakapunta rito yung taga-DNR. Wala po nakapunta dito. Table survey ang nangyari. Table survey po. Grabe talaga, ano? Ilang hektarya itong Mariangin? 38 hectares po. 37 hectares. 37 ano po. Okay. Okay. So, kailan nakuha nila yung titulo? 1982 po nakalagay dyan. Hindi, yung kailan lumabas yung kanilang titulo? Hindi ko po sabi, wala po maano sa amin kung kailan yung lumabas ang titulo nila. Ngayon, natituluhan. Okay, sa tingin ko talaga medyo problema. Yung pagpapatitulo nila rito, DNR, meron akong hindi magandang nararamdaman dito sa ginawa ninyo. Hindi naman taga-panik, taga-tarlac itong mga ito, paano nakapagtitulo. So, ngayon, ano ang kwento doon sa DAR? Sa CARP, di ba? Nabigyan kayo ng notice of coverage Opo. na maisalalim ito sa CARP. Opo. Ano nangyari? So yun po, nagdesisyon po yung DAR noong 2014 ng CARP para i-ano na daw po itong ng CARP na itong Mariangin kasama po yung Bugsok Island. Oh. So naghintay po kami ng desisyon para maipamahagi na po sa amin. Umabot po siya ng 9 na taon, wala pong nangyaring pagbibigay ng lupa sa amin. Nagulat na lang kami nung itong 2023-22. Dumating yung DAR dito na mag-validate daw. Nung lumabas yung nung tapos nila nag-validate, mga ilang buwan, bumalik dito, sabi nila magda-dialogue, pero hindi po dialogue ang nangyari. Kundi nagpaskim na sila ng mga tarpaulin na may mga pag-offer na po, pinapakita sa amin. Yung mga dayuhan, 100,000, yung mga family isa daw ay 350,000. Yun po ang nangyari. So, pero sa ngayon, nabalitaan ko hanggat 400,000 ang inaalok ni Ramon Ang sa kanila, kapalit na pag-alis nila. Pero kung totoo silang may-ari, hindi sila gagawa ng mag-alok. Ganun lang kasimple. DAR mismo ang nag-offer? yung nagsalita po yung abogado ng corporation, pero yung DAR nandyan lang po sa sa paligid. Bakit sila nag-offer ng ganun kalaking halaga? Hindi ko po alam. Ang sabi daw nila para ipapalis na yung mga tao dahil sa kanila na daw po ito. Itong lupa. So kami naman, hindi namin tanggap na sa kanila itong lupa kasi wala naman nababanggit yung mga lolo namin tsaka lola namin, yung mga sinasabi nila na nag-weave dito. Kasi ito pong ito namatay, mga year 2000 na po at saka pinakaunang namatay po ito noong 1997.
So nagulat na lang kayo Oh, na wala po itong silang- lupa na ito dito ay may titulo. Opo, wala po silang nabanggit na ito'y titulado. Oh. Na ano, dapat po sana kung sabang nabubuhay pa ito, kung talagang pinabinta nila ito, Mm. Alam mo kung saan ko masisisi yung mga sitwasyon ganito. Trabaho kasi ng gobyerno na mag-assist sa mga tao. Dapat ang gobyerno nag-umaksyon para mabigyan sila ng titulo. Ang problema, hinihintay ng gobyerno kung sino lang lalapit sa kanila. At most likely than not, ang lalapit ay yung mga agaw ng lupa, hindi yung lehitimo. Alam niyo. alam namin, kasi kaming mga apo, Mm. ay wala pong nababanggit. Nung namatay na po itong lahat na sinasabing nakaperma, bago pa po umusbong itong huli, natitulado na. Mm. So paano namin tatanungin yung mga magulang namin? 2014 nagbigay ng notice of award Opo, ang CARP na isailalim sa Comprehensive Agrarian opo. Reform Program ang Bugsok Island Bugsok kasama Island. ang Mariangin. Mariangin. Okay? Kaya lamang noong April 2023, April 11, 2023, itong mga nagpapakilala na may-ari na bago may-ari ng lupa dito ay nagsampa ng protesta sa Department of Agrarian Reform. Gusto nila na i-withdraw ng DAR ang notice of coverage. 2023 ha? Opo, 2023. Eh bakit naman kasi since 2014 hindi pa ginawa ng Yun, CARP yung DAR yung trabaho nila? yun na nga po eh. Yun na nga po Oh. ang pinagtatakahan ko po eh. Kasi malinaw naman, Oh. before inisyuan ng notice of coverage, kailangan yung mga pinadala ng yung mga may-ari ng pinadala ng notice, dapat sa loob ng 40 days makapagsagot sila dyan sa ano yan. Kung hindi nila nasagot, automatic bibigay po. At saka pinapublish pa nila yan sa Pinapublish newspaper pa. of general circulation. Na Philippine Star po to. Oh, kaya nga. So, bakit bago lang sila nagreklamo, 2020, last year lang. Last year. Noon, hindi kayo na ipaglaban ng mga provincial, kahit mga municipal officials ninyo. Ano ngayon na panawagan ninyo sa kasalukuyang namiminuno sa, lalo na sa provincial government? Yun po, sana matulungan kami at inuulit-ulit ko po na buksan muli yung usapin sa DAR at saka maipaano na rin po ng NCIP yung aming kanti. Kasi paglabag po doon sa karapatan namin bilang makapatitulo ng kanti yung ginawa po ng NCIP kasi hindi na nila kami pinapansin. At yung kabilang grupo ang kanilang pinupost ngayon kung saan po yung nagpapahirap sa aming paghanap buhay sa laot yung kumpanya, yun daw po ang nagpundo doon sa gagamitin nila sa pagpapatitulo ng kadte ng kabilang side po na nag-apply ng kadte application. Pero dapat bigyan kayo ng prior rights. Kasi nauna eh. Opo, yun na nga. Kaya nga po, dapat po, kung may pagkakamali po doon sa application namin, ay hindi po kami iiwan. Dapat po, isa ang NCIP dito na magturo at mag-guide sa amin kung Ang problema, NCIP, tumutulong sa kay Danding Kuwangko eh. ano po ang dapat tamang gawin para po maipursige yung aming kadte application. Oh. Pero ang ginagawa po ngayon ng kasalukuyang namumuno dito sa Palawan sa NCIP, hindi na po kami pinabayaan na po, hindi na po kami pinapansin. Pumunta ka sa IPMR, provincial IPMR. Opo. Ano na pag-usapan ninyo? Ayon nga po, pumunta kami doon sa provincial IPM. Nakatanggal yung ano mo para O nabanggit nga rin po sa akin na yun nga po ang kabilang side ay process na po yung kanilang kadte dahil nga may pundo na. So ibig sabihin, sa amin wala kami mapagkukunan ng pundo para sa kadte, wala kami magagawa sa kadte application namin. Pero kung ang hinihiling ko lang po, kung tutuman yan sila nag-apply ng kadte application, alisin po nila yung apply nila doon sa apply namin. Kasi po pinatungan lang kung saan kami nag-apply, yun din po ang sunundan nila. At saka hindi naman taga rito Hindi yung naman po nag-apply. taga rito yung nag-apply. Taga-Pandanan po siya. Hindi ko rin po siya tinatanggalan ng karapatan mag-apply. Okay po siya mag-apply, pero applyan niya kung saan siya nakatira. Doon po siya mag-apply. Hindi po kung saan kami nakatira, dito rin siya mag-apply. Asan po yung libingan ng kanyang maninuno dito para applyan niya? Wala. Ibig sabihin, apply niya to. Angkinin niya yung mga pag-ari namin dito na kung saan hindi naman siya dito nakatira.
Yan. So anyway, ang yan. Okay. So, yan po. Yun. So, yan na. Tapos na tayo. Konsehal po ako ng Puerto. Yan na. Oh, at least, wala na. Natapos na natin. Maingay. So, anyway, maraming salamat po sa inyong lahat sa panood ninyo, sa simpleng tao. Gandang hapon po. Pansin ko po si Ferdinand M. Sr., Ferdinand M. Jr., Ferdinand Sandro M. Martin Romualdez na yan, hindi man na may kaugnayan sa corruption. Sila po. Salamat po sa paganda. Mag-member naman kayo sa channel. Ano po? Para matulungan nyo ako. Si Glenn Mac, Helen Baguio, tapos Amil Mutalib, Muti. Sana may armas baril din ang mga tao para magkaalaman. Takber. Okay. Amil Mutalib, si Ramon ang utusan. Utusan lang yan ni Eduardo Sikuwangko. Magaling sa negosyo kaya ginawang katiwala ni ECG. Bergie Piquero, sir, kahapon live si Attorney Labayan sa namatay na ba yung ACI? So, Bergie Piquero, Ramon, ang bumili ng airport. Sir, napagawa ng airport yan, si Ramon Ang. Tapos si Assalamualaikum, sabi ni Amil Mutalib. Mas mayaman pa si ECG kaysa kay Ramon Ang. Bergie Piquero, no sounds kanina. So, walang audio ba kanina? So, Bergie Piquero, kailan mabawi ng tribo ang lupa? Yan ang title ko. So, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta para sa katotohanan at katarungan. Ito po ang ating kawang gawa.